Ating lahat ngayong malapit na naman ang pagdiriwang ng National Energy Consciousness Month. Makakasama niyo po kami para alamin ang iba't ibang kaganapan sa larangan ng enerhiya sa bansa. Sa pakipagtulungan po natin sa Department of Energy, ako Sherwin Bata Alfaro. Isang magandang hapon na Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito naman po si Sister L, Elaine Apit. At tama ka dyan, Ninong Sherwin, kasama ang Department of Energy. Yeah. Hatid din ang programang ito ng Aboitiz Power. At ngayong hapon, maswerte tayo dahil may makakausap tayo mula sa Department of Education at Davao Light. Ito ay para alamin kung paano nila sinisiguro ang supply ng enerhiya para sa mga Pilipino, lalo na doon, Ninong Sherwin, sa mga malalayong lugar at medyo isolated areas na talagang hindi naaabot ng kuryente. Yes, correct, Sister L. Dahil tonight, makakasama natin sila DepEd Undersecretary Malcolm Garma at ang Davao Light representative natin si Mr. Fermin Edilion upang bigyan tayo ng ideya tungkol sa mga tinatawag nating last mile school. Tatalakayin din natin ang mga hamon para sa paghahatid sa kanila ng serbisyo at kung paano ito masusolusyonan. Yes, tama ka dyan. At huwag na natin patagalin pa. Kanina pa nakita ko si Yusek, ready na nasa ating Zoom ang other secretary ng Department of Education, si Yusek Malcolm Garma. Yusek, magandang hapon. Nasa phone lang ba siya? Yan. Akala ko, iba pala itong nasa Zoom. Iba pa. Sorry, napagkamalan ko siya. Sorry. Ayan. Magandang hapon po, Undersecretary, sir. Magandang hapon, Yusek. Yeah, magandang hapon, Sherwin, at magandang hapon, Elaine. Magandang hapon sa mga taga-subaybay ng inyong programa. Opo, Yusek, bigyan nyo nga po kami ng refresher course. So parang mag-aaral ulit tayo. Ano po ba yung mga tinatawag na mga last mile school at ano po ang kanilang mga sitwasyon sa kasalukuyan? Yeah. Sherwin, yung mga last mile school natin, as the title itself suggests that ito yung mga eskwelahan natin na nasa malalayong lugar. Karamihan po dito ay nandoon sa mga tinatawag nating mga geographically isolated areas natin, yung mga gida areas natin. At itong mga eskwelahan na ito ay maaring nasa ituktok ng bundok at yung iba po dito ay nasa mga isla at talagang mahirap. Number one na problema natin sa mga paaralan na ito, siyempre yung access, yung mga kalsada at yung basic services. At isa na nga dito yung nabanggit nyo kanina, yung serbisyo ng pagbibigay ng enerhiya o elektrisidad dito sa mga lugar na ito. So basically, yan yung general description natin ng mga last mile schools natin, Erwin and Elaine. Ito siguro yung mga napaparod natin, Yusek, na ang mga guro kailangan lumangoy, tumawid, tumalon sa mga ilog para makarating doon sa mga paaralan. Pati yung mga estudyante na kinakailangan na tumulay doon sa mga kawad na nagtatawid sa kanila papunta doon sa mga lugar kung nasaan yung eskwelahan. Yes, well, hindi naman lahat, pero may mga eskwelahan talaga tayo na malalayo yung sitwasyon o yung lokasyon nila mula doon sa pinanggagalingan ng mga mag-aaral natin. At yun na nga, unfortunately, marami dito sa mga estudyante natin, pag nanggaling sila sa kanilang mga komunidad, ay may tatawirin silang mga ilog o mga body of water. At karamihan din ng teachers natin, kasi marami yung mga teachers natin, Sherwin and Elaine, na nanggagaling yan sa kabayanan, or sa mga sa ibaba. So kailangan talaga nilang pumunta, umakyat at bumaybay, tumawid ng ganitong mga lugar para lang marating yung ating mga paaralan. With that po, Yusek Garma, sir, ano po yung ginagawang hakbang ng Department of Education para matulungan, masuportahan po yung pangangailangan ng ating mga guro? Kasi hindi po talaga biro yung sakripisyo ng ating pong mga teacher. Yeah. So, well, una-una, hayaan niyo pong pasalamatan ko at saluduhan yung mga guro natin na talagang nagsasakripisyo para lamang makapaghatid ng kaalaman at pagtuturo sa mga lugar na ito. Yung mga teachers po natin na nasa ganitong sitwasyon, meron naman po silang natatanggap na additional compensation maliban po dun sa kanilang sweldo. Tawag po natin dyan ay special hardship allowance. Yan po ay katumbas po niyan ay 20%, 20% ng kanila pong 25% rather ng kanila pong sweldo
for 10 months, no? Kasi 10 months po yung ating school year. So nakukuha po nila yan quarterly at yan po yung nakakatulong sa kanila para nang sa ganun masustain nila yung kanilang pasok dito sa mga paaralan na to. Sherwin, marami doon sa mga teachers na yan hindi na umuwi. So pag pumasok po As sila ng in, linggo, Nag-i-stay sila sa o school. kaya- Aha. Yes ma'am. Opo, nag-stay na po sila doon sa community. Kaya kailangan masustain natin yung pagkain nila, no, yung daily allowance nila. At uuwi po sila ng Biyernes, no, ng gabi o ng Sabado ng umaga. So yan po yung buhay ng mga teachers natin. At again, salamat po sa pagbibigay pagkakataon dahil ito po isang paraan upang saluduhan at pasalamatan natin yung mga guro natin na nasa Yusek, ganitong mga sitwasyon. Grabe, ang tindi nung sakripisyo sa part ng Department of Education, lalo na doon sa mga guro Teachers. na nandoon sa mga last mile school. At kalimitan doon sa mga eskwelahan na to siguro dahil hindi nga nararating ng tulay, hindi pa nararating ng kalsada, baka wala rin pong kuryente. Mas malamang na walang kuryente talaga sa Sherwin, no, sa mga lugar na ito. Dalawa po yung classification natin. So may mga lugar po tayong tinatawag na on-grid pero hindi pa nararating, no. Ibig sabihin maaari silang mabigyan ng supply ng kuryente dahil po doon sa ating mga power providers, no. Pero meron din po tayong off-grid na wala talaga. So dito po natin nagagamit yung katulad nga po nung naibigay, no, at proyekto ng Aboitiz, yung mga solar. So napakalaking bagay po niyan sa mga paaralan natin na mga last mile school na wala pong kuryente sa kasulukuyan. So talagang challenging po yung mga basic learning resources pagdating dun sa kawalan ng kuryente. Mga pangunahing kailangan para magkaroon ng maayos sa operasyon yung mga paaralang ito. Basic yun kasi, Sherwin Elaine, basic Opo. talaga yung kuryente eh. Unang-una, siyempre yung ilaw, kailangan ang silid-aralan natin well lit, no? Hindi naman palaging maliwanag, no? So kailangan maliwanag ang mga silid-aralan. Pangalawa, siyempre yung gaya nga nung ibang schools natin na gumagamit ng mga kanilang mga worksheet, no, yung mga modules nila, saan nagpiprint, no, saan nag-iimprenta nitong mga papel na ito. Kailangan ng kuryente. At siyempre, hindi naman po natin pwedeng sabihin na dahil nasa last mile school sila, hindi na po sila pwedeng maka-enjoy ng pribilehyo ng panonood ng television o paggamit ng gadget. But again, kung walang kuryente, magiging imposible ito, Sherwin at Elaine. Opo, napag-uusapan natin, Yusek Garma, sir, ang kuryente. As of now po, ano po yung mga current na programa ng Department of Education dito po sa ating mga last mile schools na wala pa pong kuryente, at in the future, ano pa po yung mga pinaplansya natin na proyekto para po matugunan itong mga pagbibigay ng kuryente o magkaroon sila ng koneksyon ng kuryente dun po sa mga lugar na talagang isolated at hindi po basta-basta makabitan ng kuryente? Yeah. Alinsunod po sa direktiba ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos, no. Pinagtibay po natin yung ugnayan natin with NEA, yung National Electrification Administration. So meron po tayong tinatawag na DepEd, NEA Electrification Program, particularly for our last mile school. So sinusiguro ng ahensyang ito na yung ating pong mga power providers, no, sa mga probinsya, malalawigan natin, ay maabot po at mabigyan ng access itong mga lugar na ito. So bagamat again, hindi po natin pwedeng masabi na 100% ay kayang abutin nitong mga on-grids natin. At kaya po dito natin bibigyan ng pagkakataon na tayo po ay makipagtulungan din sa ating pong mga partners, private sector partners, para naman po sa pagbibigay ng mga solar energy power or solar powered electrification dito po sa mga last mile school natin. Opo, at Yusek, nais po namin talagang hindi ko alam na ganun kabigat yung pinagdadaanan para ng napakarami pang mga last mile school. Pero
ang kami dito sa programang ito, ang panalangin namin marating din ng pagkakataon na maramdaman ng mga estudyante, lalo na ng mga guro, na maiparating yung presensya ng pamahalaan sa pamagitan kahit man lang ng kuryente doon sa mga lugar na to. Manawagan po kayo, Yusek, nasa inyo po yung pagkakataon para makausap po itong mga nasa last mile school na siguro naabot din ang signal ng radyo. Oo, kahit pa paano nakikinig sila ng radyo. Opo, well, nabanggit po ninyo, Sherwin, Elaine, yung radyo, no? Radyo po isa sa pinakamainam na paraan para makapagpaabot tayo ng impormasyon, no, sa mga lugar na ito. Alam naman natin na ang radyo very portable, pwedeng di baterya ito, kaya't napakagandang gamitin ito, no? At kung sakali man na naaabot ng ating palatuntunan, itong mga lugar natin ng mga last mile school, again, ang inyo pong pamahalaan sa alinsunod po sa direktiba ng ating Pangulo ay talagang pinipilit po, no, ng mga ahensya ng pamahalaan na makapagbigay ng basic services sa mga lugar na ito, particular po ang kuryente. At nandiyan na po in the forefront ng ating programa yung ugnayan ng DepEd at ng NEA, no, NEA or National Electrification Administration. And of course, hindi lang po sa ating mga ahensya ng pamahalaan, yung private sector, Sherwin, Elaine, napakalaking bagay. Marami pong tumutulong at naghahatid at nagpapahatid ng ganitong uri ng serbisyo sa ating pong mga malalayong komunidad. Kaya muli, maraming salamat sa pagbibigay po ng pagkakataon na kami po ay makapagpahayag at panawagan para po sa sama-samang pagtulong, no, para po dito sa mga ganitong klaseng komunidad natin. Alright. Yusek Malcolm Garma, sir, maraming salamat po and best of luck po. We are looking forward at magtulungan po tayo para itong mga last mile schools ay mabigyan na ng or makabitan na ng kuryente. Maraming salamat po, Yusek. Mabuhay po kayo sa DepEd. Maraming salamat po. At Sherwin, Yes, samantalahin ko lang, no, na just recently, napakalaki ng budget na ibinigay sa atin o pinagkatiwala sa DepEd. At malaking bahagi po ng budget na yan ay para po talaga mapaayos natin ang kondisyon at sitwasyon nitong mga last mile school natin. Ayun, good news yan. Thank you, Yusek. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyo. Thank you po. Nakasama natin si Yusek Malcolm Garma, Department of Education Undersecretary for Operations. Samantala, Ninong Sherwin, sa ating pagbabalik, ito exciting. Pupuntahan natin ang yung nasa ground, yung nagbibigay ng kuryente, yung nagkakabit. At makakasama natin mamaya si Sir Fermin De Leon, Head Marketing and Communications ng Davao Light and Power Company. Oras natin 17 minuto makalipas po ang 5:05 ng hapon. At magbabalik ang Energy Power, hatid ng Amoy Peace Power, Kasama ang Department of Energy. this time check.